Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matuba, Boss Kalinga Prav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Hindi. Wag naiisip ko kasi kinikilig ako. Mambihira, guys. So, hi Wow Life, another video, another share, guys, another POV. So, kasama ko si Wow Life the Pugi. Hi Wow Life. Hello, shoutout po sa lahat ng mga Team Kalingap, sa mga HC fans dyan. Magandang gabi po or magandang araw po sa lahat po. Yes, guys. And syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog, Kalingap Prab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre, guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ngayon, ang pag-uusapan natin, walang iba, kundi ang pugi daw ni Kalingap Ido. Pugi naman talaga si Kalingap Ido. Totoo naman. Grabe naman kasi. Gustong-gusto ko din yung pagka-makeup ni Kalingap Ido dyan. Pero ang highlights dyan is yung... Yung gusto ko yung lips niya. Ew! Bakit? Gusto ko yung lips niya kasi ang ganda na po kasi parang kumikitab-kitab. Gloss lang yan, ah. Sige, gusto mo lang gloss? Gusto mo din ng gloss? Gusto ko ng gloss. Ano ba? Anyways, guys, so ito yung minimake-upan si Kalingap Ido, guys. And then ang comment ni Bianci dyan, Eds Alzola, ang pugi mo naman po. Tapos syempre, medyo matagal-tagal din ang reply ni Kalingap Ido. Sabi pa niya, binag si Bianci, nadala lang yan ng partner ko. Ano masasabi mo doon, live? Ay, ibig... Kasi kinikilig yan eh. Hindi kasi ang ibig sabihin ng partner ko, ano yan, love? Kasi ang partner naman talaga niya, talagang literal na maganda. Nga, pero partner means... Means nadala ako ng partner ko. Partner means... Ha? Partner means... Ano pa ba? Ano sabi ko, magjowa? Sana all partner. O, diba? Through thick and Kasi thin. dapat sinabi mo ng Apapa Eds, nadala na ng jowa ko o ng girlfriend ko o ng wife ko. Ma-issue ka. Hindi issue yan. Oo. Ay, nako. Anyways, guys, grabe. Okay, Wow Life TV. Anong masasabi mo sa photoshoot nilang dalawa? Well, ang kabugabol. Unkabogable. Ang gabugabol. Sige, ano? Yun na yun. Basta masabi ko sa photoshoot nila, doon mo makita na pinagsama yung isang maganda at isang pogi na masabi kong bagay yung kagandahan ni Bianci sa kapugian ni isang Kalingap Ido at bagay yung kapugian ng isang Papa Ed sa isang Kalingap Bianci na kung magdikit sila parang magkamukha na yung dating Ganyan daw talaga pag diba? forever, Wow Life, magkakamukha. Pero magkamukha na. Sa lips pa lang, daig na kayo. Ay, grabe naman. Diba? Wow Life, ang... Ano nangyari? Hindi, kasi kinikilig kasi ako sa photoshoot. Lahat naman kinilig talaga, di ba? Kinilig kasi ako sa photoshoot, gawa ng si Kalingap. Ano masasabi mo doon sa nakita mo kay Kalingap Ido yung pag-ayos niya doon sa earrings ni Bianci? Ay, siyempre, masasabi ko, yun yung gawain ng mga sabihin ko. Kasi kung gumagawa ng gano'n, hindi naman pwede ang nagawa nun, yung parang love thing lang. Mga gawain kasi ng mga nagmamahalan yan. Ibig sabihin, boyfriend duty. Boyfriend duty.
Napatingin tuloy yung dalawang lalaki. Tapos, siguro naisip-isip doon, ang sweet naman. Tapos Hindi ba napatitigil isang lalaki sa bandang gilid? tapos napangiti na lang din yung isa habang nakatingin kay Beyonce. So, alam nila. Tapos si Kalinga Pido nonchalant lang. Basta tuloy lang din yung pag-alaga niya. Nag-alaga na siya. Sana all. Hands-on, guys. Actually, sobrang gustong-gusto ko yung part doon kung saan si Kalinga Pido is habang sinushoot or habang si Beyonce nakasalang doon. Post dito, post dyan, ganyan. Si Kalinga Pido ay makikita mo sa kanyang mukha na sobrang proud. Yes, Sobrang masaya. Siyempre kahit sinong boyfriend, ano pa ba? Anong boyfriend? Basta for me, mag-boyfriend na sa Partner. Ha? Partner. Siyempre, mag-boyfriend, girlfriend, partner yan. Partner in crime. Tama ba yung English ko? Partner through thick and thin. Partner to thick and clean. Through thick and thin? Yun na, through thick and thin nga. Sabi mo clean. Anong clean? Thin? Sabi niya guys, di ba? Through thick and clean. Sabi mo clean. I-replay nyo guys. Through thick and thin. Clean, sabi mo. Clean. Kung mag-aaway pa kung nagawa na ng content. Grabe. Nakakaloka, guys. Ang daming ang daming proof. Ano ba yan? Akala ko ba walang amin? hindi ata mapipigilan ni Kalinga Pido Hindi, kasi action speak louder than words, di ba? So, para sa pinikita ng Beyonce. In Tagalog? Huwag natin Tagalogin. Mas mahalaga yung nakikita sa gawa, hindi lang sa puro ngaw-ngaw. Hindi lang sa puro salita, di ba? Kahit walang sinasabi ang agency, which is si Ido at si Beyonce, pero sa mga body language nila, kung sasabihin natin sa mga galawan nila, mahalata natin. My God, guys, galing na tayo dyan. Graduate na tayo dyan, di ba? Ay, napaghalataan yung edad. Mag 29 years old na ako eh. Kaedad lang kayo ni Kalinga Pido? Mas matanda ka sa Kalinga Pido. Nagbuwan? Buwan yata. Sa June 10 pa ako mag 29, ano ka ba? Bakit ba? Plus? Plus? Plus 1 nga, 29. Plus So na yun, magbalik na sa Beyonce. Anyways. Punta sa akin. Hindi. Ano masasabi mo na marami sa mga fans or may mga bashers na hindi nila na-gets yung look ni Beyonce because they think na parang pinaitim daw si Beyonce or ano? Kahit anong suot ni Beyonce, kahit sobrang ganda sa paningin natin yan o sa pangkalahatan, pag sinabing basher, alam natin na, alam ko naman iramdam ko pati yung mga basher humanga din sa mga suot ni Beyonce, idamay ko si Kalinga Pido, pero hindi na matanggap kasi ipabash pa rin nila yan. Nakisyo, ganito, ganyan, hindi bagay. Kasi mga basher nga sila. Basher is always a basher. Ang lakas ng dating ni Beyonce, yung hindi pa siya parang nakapalda, yung yung pants lang, tapos yung kasi top. matangkad din si Beyonce. Tsaka ang liit ng bewang. Sexy. Lilit ng... Tsaka parang hindi ito kumakain. Wow, like, hindi na tayo kumakain. Hindi wag kang kumain para magaya mo yung katawan ng Beyonce. Ako naman, parang mas malakita katawan ko kay Ido, di ba? Sa bagay. So, sexy naman ako dati. Ako ba malaki katawan? Sana all. Kaya dito ka na humaling. Mas gusto ko pa rin yung mahaba. Yung pasensya mo. Ay, sino baka i-upload ko pa naman sa channel ko yun. Basta for me, doon sa pictorial ng HC, tapos ako 100%. Sobrang. Gustong-gusto ko kasi yung si Beyonce kasi medyo nagtan. Hindi siya pinaitim. Nagtan kasi siya. I think, pwedeng because of makeup or tawag nito, dahil nag-swimming sila. Pwedeng ganon. Well, actually, morena kahit paitimin or anong kulay or anong skin color ni Beyonce. Kahit anong kulay ni Beyonce kasi, ang ganda kasi ng mukha. Ganda ng shape ng mukha, ganda ng mata, ganda ng nose, ganda ng lahat maganda sa kanya. Yung ilong niya guys, in person guys, grabe parang kala mo pinaritoke. Ganun totoo yun. Kasi nakita diba? Hindi kasi guys, nakita na namin ni Miss Imsen Samoa nung bago sila nagpunta ng Hong Kong. Grabe yung parang
Ay nako, parang nakakawala ng self-confidence yan kapag katabi mo sa totoo lang. Ang ganda eh. Lalo na kapag mamurma si Beyonce, tapos bigla kang mapatabi, ay nako. Lalo na, ang ganda din kasi, mas lalong nakakadagdag lalo yung buhok niya, no? Artistahin si Beyonce. Yung mahabang buhok niya, makapal yung buhok niya. Isa yun sa, isa yun sa mga mas lalong nagpaganda kay Beyonce yung buhok. Mahaba. Tsaka yung mukha niya talaga in person, maliit siya, tapos ang tangos ng ilong, basta ang kapal ng kilay. basta iba yung ano niya, iba yung aura niya sa personal kaysa yung makita natin sa camera. Kaya ano ko pa sinasabi, kung nagandahan na sila kay Beyonce sa mapanood na sa laptop sa cellphone, mas lalo sa personal maganda talaga. Siguro in person yun si Beyonce nung pictorial na yun is sobrang mas lalong maganda. Kasi siguro kailangan gawin yung ganong looks kasi ang yung i-highlights doon is yung mismong velvet jewelry. Yung product ng ano, diba? Yung ano niya, yung pearl. Which is super bagay sa kanya yung kumbaga mas lalong anyways, kung ano mang ipapasuot mo kay Beyonce, kahit bigyan mo ng basahan yan, gagawin man yung yan. Pero ang expensive ng looks ng EDC sa totoo lang. Yes, sa totoo lang. Sa totoo lang, guys. And anyway, sobrang na-appreciate ko si Beyonce, nakakakilig sa part na ngayon, alam mo wow life na hindi siya nahihiya na i-appreciate or purihin si Kalingap Ido in public na pwedeng mababasa ng mga fans ng lahat. Hindi nga eh. Bakit pa mahal si Beyonce? Kasi ganun yung magmahal. Kasi hindi nga siya nahiya or talagang sinabi niya. Lately na lang yan, di ba? Mahal na kita at saka I love you. Ano pa ba? Lately na, namimiss ko tuloy yung episode. Pero mas gusto ko yung sinabi ni Beyonce yung sa English. Yung sinabi niya kay Ido. Ano? But, parang feel ko yung pagkasabi niya, bakit ano bang gusto mong marinig? Tapos parang ganun pa siya. Thank you. Gusto ko yung pagkaganon. What? Di ba Tapos napasma? bigla siya napatitig kay Ido sa mukha ng mga... Hindi. Napatitig siya ng mga... Tika lang, kinilig ka agad eh. Napatitig siya ng mga 5 seconds sa mukha ni Ido. Tingin siya, I love you. Hindi, tapos napasmile si Kalingap. Yung smile ni Kalingap Ido. Tapos sabi ni Kalingap Ido, ako muna. Tapos sabi ni Beyonce na, I love you. Sabi ni Kalingap Ido, parang gusto na ko yung sabi ko na Kalingap Ido eh. Ganun na si Kalingap Ido eh. Gusto ko talaga wow life yung yung pag nag-I love you, what if kung nag-I love you tapos biglang nag-backhug, ay lagot pa. Siyempre, kilig. Nakaramdam ng kilig. Nagpigil na si Kalingap Ido. Balik na si Pictorial, bakit napunta na naman tayo doon? Nangyari sa'yo. Sobra. Anyways, basta sobrang nakakakilig lalo ngayon ng EDC. Mas nararamdaman ko yung pagmamahal, yung appreciation, yung value nila para sa isa't isa. Because si Beyonce ngayon is talagang may reply man si Kalingap Ido or wala. She live nagko-comment talaga siya. May mga comments siya tapos si Kalingap Ido naman medyo matagal mag-reply. Ayun, pero nag-reply. Sa akin naman, habang tumatagal ang EDC, mas lumakas ang kutob ko na kung anong meron silang dalawa. Wait lang, Life. Ano ibig sabihin ng sabi, Eds Alsala, ang pogi mo po. Tapos ang sabi naman ni Kalingap Idong reply, tinag si Beyonce tapos nadala lang ng partner ko. Ibig sabihin, it's a way of saying you are beautiful. Yes, siyempre. Parang ganon. Yes. Kasi nadala ako. Ibig sabihin, Pero hindi niya sinabi, mas maganda. Ang pogi ko live TV. Tapos, ang katabi ko maganda. For example, ikaw, hindi nadala lang ako ng katabi ko. Siyempre, ang ganda-ganda ng katabi ko. Sana, Siya nga, ay. Alam nyo guys, mga iba tayo, si Dodang, tapos ang nagdidi sa kanya, si Pusa. Blazo. Ayun, pusa yan guys. Di ba? Ganyan kabait. Super bait yung baby na yan. So yun, kaya sa akin, nung nakita ko talaga yung comment, sobrang nakakakilig sa akin because
for us fans kasi, it gives us assurance and love and to support them even more and love them even more kasi kumbaga nararamdaman natin yung pagmamahal nila, di ba? Sana all. Oo naman, totoo yan. In serious speaking lang, guys. Or English, in serious speaking. Huwag kang tumawa, serious yun eh. Oh, sige. In serious speaking lang, guys, pagdating sa EDSA, pag-usapin kasi, halimbawa, for example, kung anuhin natin, magbigay din ng mga sariling opinion kuro about sa EDSA. Ito seryoso. Masasabi ko sa EDSA talaga, gaya ng sinasabi ko noon, totoo yung sinasabi ko noon na for me ang EDSA hindi na ito basta-basta love team, sobra pa sa love team to kasi ramdam ko na mayroon na silang mayroon na silang sabihin natin parang nagkukunik na yung kanilang mga puso, mga ganun. Parang ando na yun in other way na masasabi kong may naramdaman na sila sa isa't isa. Ay, oo naman. Diba? Pero, lucky lang. Lalo na yung kasi... Yung parang wala, pero meron. Parang mahalin lang isa't isa, parang something like na, hindi pa natin masabing sila na or magjowa or mag-boyfriend-girlfriend na sila. Pero kung ulitin ko kung doon tayo magbase sa mga galawan nila, masasabi natin inyo or something like na, parang mag-boyfriend or girlfriend na ganun na yung dating. So, kasi ito lang ang pagbasehan natin yung bago na yung bahay ni Beyonce, nagka-blessing nalaman natin na si Ido lagi pang andon tuwing gabi. So, hands-on. Kung hands-on set, kung laptin lang yun, may bahala ka dyan. Tsaka yung ang sabihin nito, wala mo tayong vlog wala mo tayong vlog ngayon sa Campus Kalinga Province. So, pero ngayon, nakita natin na kahit walang vlog, kahit off ka, pero nalaman natin na si Ido laging andun sa bahay ni Beyonce. Yun yung effort niya, like, yun yung effort niya na bukod sa Bakit bukod sa likod sa kamera. Yes, speaking of effort, something like that, speaking of effort, bakit mag-i-effort ng isang Ido sa isang Beyonce kung love team lang sila? Pangalawa, off-cam pa, hindi pa naka-vlog. Bakit ba nag-effort? So, may ibig sabihin yun. Ay, oo naman. Actually, itong recent, yung ngayon, yung pictorial nila, actually, pwede naman babayaan ni Ido yun. Yes, sa pictorial pala mapapansin na natin yung inaangat niya dito, gaya ng upload ko kanina na maraming salamat sa nood din na ginanon niya, inayos niya, tapos doon sa ni Ma'am Jack na hindi pa na-react kasi wala pang 24 hours na inayos niya yung One day ago na. Yeah, I think earrings mo inayos niya yung ikaw. Parang I think, ang comment niya doon, parang, ang haba naman ng earrings mo. Love. Love tawagan nila. So, yun. Yun na nga. Tama yung sinabi ni Miss Slap na boyfriend, boyfriend jury. Jury. So, for me, Beyonce tsaka Ido, masasabi ko lang sa inyo, ipagpatuloy niyo lang yan. Pero hanggat basta. Na masasabi ko talaga sa ngayon, sobrang masaya yung puso nila ngayon. And ayun, nasa tamang tao, nasa tamang sila. Nasa tamang edad din sila. Si Beyonce, for how many months na lang, di ba? Well, actually, mostly ngayon, willing to it din naman si Kalinga Pido. Pero may marami na rin mga 70 na nagbo-boyfriend. Pero iba kasi ang case ni Beyonce at ni Kalinga Pido because kasi sila, hindi sila nagtatago. Unlike yung mga kabataan ngayon na meet lang doon sa labas-labas. Si Kalinga Pido kasi responsable. Di ba si Kalinga Pido? Oo. Kumbaga, kung gusto mo niya makita si Beyonce, talagang pinupuntahan niya sa bahay. Or kung gusto niyang lumabas, sila magkasama, sila hatid sundo. Tama. Ang mga tipong tao kasi nito yung tipong pagdating sa usaping pagmamahal or pag-ibig, yung tipong seryoso talaga siya. Bigay todo. Pag sinabing mahal kita, parang ganon. Kumbaga si Kalinga Pido, siya yung tipong all or nothing, di ba? Sana all. All or nothing. May nalaman ka pa po. Oo, kaya ibigay na lahat or wala. Or nothing at all. Nagising. Anyways, guys, that's it. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga EDSA Israel fans. Tama yung sabi niyo, EDSA Israel, EDSA Islam kasi totoo, angkop na angkop or akma na akma sa dalawa talaga.
kay Ido at saka kay Beyonce. What you see is what you get. What you see is what you get na lang. So yun. Hindi natin kailangan na mahintay natin kung ano sila. Basta sa galawan pa lang nila, iulitin ko, malalaman na natin. Love, Kasi love, galing na tayo dyan. Yun lang yan. That's it, guys. Maraming salamat It is po. real. It says love. Ano yan? Parang hindi heart. Parang ang sagwa ko tingnan ko maganda. Parang hindi bagay. No? Bagay eh. Oh, heart yan. Oh, diba? Ay. Ayun. Thank you, guys. Bye. Bye-bye po. Ayun.